Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes at 30 ng Oktubre 2023. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Sa init ng politika sa Lanao del Norte, magkaribal na supporters nagkasuntukan. Wala pa din yung pangalan ko sa master list. Wala talaga. Habang ilang first-time voters sa Quezon City dismayado dahil wala ang pangalan, hindi nakaboto. Generally, naging napakaayos po yung ating mga botohan sa araw. Sa kabila ng ilang insidente, BSKE 2023, maayos sa pangkalahatan ayon sa COMELEC. Ilang mga nanalo nagsimula ng iproklama. Sa Consumer Watch, dagdag toll sa SLEX, asahan na ngayong linggo. At sa ating balitang showbiz, Hollywood nagluluksa sa pagpanaw ng komedyante si Matthew Perry. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Naging matagumpay at mapayapa sa pangkalahatan ng barangay at sangguniang kabataan elections ayon sa COMELEC. Katunayan, nagsimula na ang proklamasyon ng ilang nagsipagwagi sa katatapos na halalan. Yan ay kahit pa nakaranas ng ilang aberya at insidente ng karahasan ang ilang bahagi ng bansa. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. 3:00 sana ang nakatakdang opisyal na pagtatapos ng pagboto ng lagpas 9 milyong botante sa mahigit 200,000 polling precincts sa buong Pilipinas para sa Barangay and Sangguniang Kabataang Elections o BSKE ngayong araw. Pero ilang mga rehiyon ay bahagyang na-late sa pagsasara ng presinto ng 1 hanggang 2 oras bunsod ng ilang mga aberya. Kabilang dito ang isang presinto sa Puerto Princesa sa Palawan. Ilang mga botante kasi ang nagpunit ng 200 COMELEC booklet, habang ilang mga teacher ang nag-urong-sulong para magsilbi sa BSKE sa Bangsamoro Autonomous Region. Bagay na sinalo ng personnel ng Pambansang Pulisya at Philippine Army. Kinailangan namang umawat ng mga sundalo at pulis na nakabantay sa Nunungan, Lanao del Norte nang magkairingan ang mga supporters ng magkaribal na kandidato at nagkasuntukan sa labas mismo ng polling precinct. Sa Lanao del Sur naman, 2 ang napaulat na patay matapos pagbabarilin ang asawa ng isang barangay captain. Sa kabila nito, ayon sa COMELEC, generally peaceful naman ang halalan. Generally po, napakamaayos ang ating pong halalan, malinis sa buong bansa. Yung po mga ilang insidente nangyari po yan sa Bangsamoro. And unfortunately, merong pong namatay, lalong-lalo na po sa Butig, Lanao del Sur at dito po sa Maguindanao. Ipinunto ng komisyon na naging maayos din ang pilot testing ng mall voting sa mga mall sa bansa kabilang sa Manila City. At least po pag nasa mall, maayos po yung kanilang pagboto, yung mga kababayan natin hindi po mahihirapan sa pagboto po nila. Okay naman po, mas at ease compared doon sa mga previous na elections po natin. Mas maluwag kasi isang barangay lang po yung kinikater po ng mall voting dito. So, ang bilis, wala pa yatang 2 minutes. Okay naman po, and mabilis naman po yung process, and mabait naman po yung staff. Matagumpay rin daw ang kauna-unahang automated BSKE polls na isinagawa sa 3 lugar sa Cavite at Quezon City. Napaka-successful po yan. Halimbawa na po dito sa Pasong Tamo at syempre dyan po sa Dasmariñas. In fact po kanina pa sila nag-proclaim. Ang kauna-unahan po nag-proclaim ay ang Aurora. Siguro dahil isang presinto po yung sa Aurora. At pagkatapos dyan nga po doon sa automated BSKE sa Dasmariñas, madami na rin pong sumunod dyan po sa Region 3 at saka dito po sa Region 4. Makailang beses ring naantala ang BSKE dahil sa pandemya at marami pang dahilan. Pero ngayong araw, October 30, 2023, sa kabila ng mga aberyang naganap, masasabi ng COMELEC na naging matagumpay ang pagtataguyod ng isang malaya, malinis at mapayapang halalan. Isang patunay na ang demokrasya ng Pilipinas ay buhay sa ating mga puso. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.
Blockbuster na pila naman ang tumambad sa mga botante ng Barangay Binyang First sa Bocaue, Bulacan. Mas mahaba rin ang proseso ng halalan sa Bulacan dahil isinabay na ang pagboto ng plebisito para sa reclassification ng San Jose del Monte bilang highly urbanized city. May balitang A to Z si Kim Salinas. Napakainit po eh. Mainit po dito rin sa pwesto rin po namin. Siksikan, mainit at hindi organisado. Yan ang mga reklamo ng mga botante ng Barangay Binyang First na pumila para makaboto sa Bunlo Elementary School, Bocaue, Bulacan. Nagpasikot-sikot kasi ang haba ng pila simula second floor hanggang sa unang palapag ng paaralan. Huwag puro yung senior lang. Dapat yung dito rin sa amin kasi nakapila rin kami. Nahihirapan din po kami kasi mainit. Reklamo ng mga botante kung mahaba ang pila dahil walang naging sistema pagdating sa mga senior citizen. Wala kasing hiwalay na voting precinct para sa mga buntis, PWD at senior kaya tuwing may dumarating, isinisingit sila sa unahan ng mga regular na botante. Sana po iniba po nila yung ng senior tsaka ng mga priority lane. Iba po yung sa talagang para po lahat. Makatapos din ng maaga. Huwag kami ang sisihin na yung talagang nangangasiwa. Hindi ho kami senior. Kung naglagay talaga sila ng line for senior and line for hindi senior, maayos. Huwag nila sisihin ang senior. Kahit ganito ang sistemang maghintay po ng matagal, basta makaboto po. Importante po makaboto po kami. Samantala, iba naman ang naging karanasan ni Subak Representative Brother Eddie Villanueva na bumoto sa parehong paaralan pero para sa Barangay Bunlo. Ikinatuwa ni Brother Eddie ang maayos na takbo ng sistema ng Barangay Bunlo. Habang sang-ayon rin ito na pwede pang i-improve ang sistema ng botohan para sa kanilang kapitbahay na barangay na Binyang First. Maling-mali naman yung walang sistema talaga kaya yung mga senior citizen unahin dapat siguro may separate lane yun para yung regular na mga bumoboto hindi magkaroon ng unnecessary delay. Sa kabila naman ng siksika natapos ang alas 3 ng hapon ang botohan sa Bunlo Elementary School, yan ay kahit pa isinabay rin sa botohan ng barangay at SK position sa Bulacan ang botohan para sa plebisito para naman sa reclassification ng San Jose del Monte bilang highly urbanized city. Rapat lang na makatipid ang gobyerno na maisabay doon sa regular election yung nasabing plebisito. Sa loobin naman dito ng ama ng bayan ng Bocaue na si Mayor John Villanueva, naniniwala ako na ang San Jose del Monte ay may kakayanan ng tumayo sa sarili nilang paa. Kaya na nila na maging magsarili bilang isang highly urbanized city. Kaya ang bayan ng Bocaue ay nakasuporta sa pagiging highly urbanized city ng San Jose del Monte. Kaya yes kami dito sa Bocaue. Paliwanag pa ng alkalde, hindi kailangan pigilan ng pagiging progresibo ng isang bayan dahil mamamayan rin ang makikinabang nito. Hindi naman kami epektado nito dahil hindi naman mababago ang budget ng bawat bayan pag ang San Jose del Monte ay humiwalay na. Base naman sa inisyal na pagtataya ng PNP ay naging mapayapa naman ang isinagawang botohan dito sa bayan ng Bocaue. So far, generally peaceful dahil as of now ay wala pa tayo na itala na nag-violate doon sa Omnibus Election Code natin. Napaka-disiplinado yung mga kababayan natin dito sa Bocaue dahil walang nag-violate doon sa mga vote buying na sinasabi natin. Eksaktong alas 6 ng gabi, tapos na nilang bilangin ang boto simula kapitan at mga barangay kagawad dito sa Barangay Binyang First at isusunod naman nilang bilangin ang boto ng kanilang mga constituent sa plebisito ng pagiging highly urbanized city ng San Jose del Monte, Bulacan. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Ilan pa sa inirereklamo ngayon ng ilang concerned citizen ang pagpapadala umano ng pagkain at inumin sa mga nagbabantay sa halalan. Sa mga ipinadala sa ating newsroom, kita sa videos ang pamimigay at pagtanggap umano ng pagkain at inumin ng iba't ibang partido sa mga Board of Electoral Inspectors. Kuha ang mga ito sa Villamor Air Base Elementary School sa Pasay City. Una namang sinabi ng COMELEC na pananagutin ng mga salarin sa likod ng iba't ibang reklamo kaugnay ng BSKE. Samantala, sang-ayon naman ng ilang election watchdog sa pagtataya ng komisyon na generally peaceful ang ginanap na BSKE. Kasi yung COMELEC for the past few weeks, naging aggressive sila
sa pagpa-file ng kaso laban sa mga election law violators. And in fact, may mga kandidato kang na-disqualify for vote buying, for premature campaigning. So, dahil dyan, natakot ang ating mga kandidato at yung kanilang mga supporters na wag masyado maging pasaway. Orderly naman, no, ang pagpatakbo ng elections, no, regardless of the various incidents that have been reported, no, isolated incidents, no. In general, the elections have been peaceful. Nagparehistro pero hindi nakaboto. Yan naman ang reklamo ng ilang kabataan na first time sanang boboto pero wala sa listahan ang kanilang pangalan. May paliwanag naman ng COMELEC ukol rito. Alamin ang balitang A to Z ni Nico Agustin. Tapos yung time na nag-iikot kami, chinek na namin. Wala ako sa list pero siya nasa list po siya. Napalitan ng pagkadismaya ang excitement ng first-time voter sana na si John Paul. Kwento nito, sabay naman sila nagparehistro ng kaibigan pero hindi tulad ng sa kasabayan, wala ang pangalan niya sa listahan ng mga botante. Wala pa din yung pangalan ko sa master list. Wala talaga. Ganito rin ang kwento ni Hayden na hindi nakaboto dahil hindi raw ito rehistrado. Sabay-sabay po. Ang problema lang po na wala kayong papel. Sabi daw po, lilipat daw po dun sa may batasan para mahanap daw po talaga siya. Kwento naman ng ilan, mabilis lang kung tutuusin ang mismong pagboto pero pahirapan ang paghahanap ng pangalan. Sa labas ng room, yung mga list ng names doon, wala po doon yung pangalan. Pero nung tinanong po namin sa loob, nandun po yung name namin. Aminado naman ng DepEd Supervisor sa BSKE at Principal ng President Corazon Aquino Elementary School na may ilang mga nagrereklamo dahil hindi rin makita ang pangalan sa listahan. Pero binigyan naman raw nila ito ng pagkakataon na ulitin ang paghahanap at asistihin upang hindi tuluyang masayang ang boto. What we did is we even gave them the chance to go to the PPCRV and even the help desk for us, pero hindi nakikita yung pangalan. Hindi naman namin pwedeng sabihin na kami ang may diferensya yon sapagkat yun ay the list is coming from the COMELEC. Paliwanag naman ni COMELEC spokesperson attorney John Rex Laudianco, hindi otomatikong makaboboto na ang mga bagong nagpatala hanggang nitong dulo ng Enero ngayong taon. Dumadaan pa raw kasi sa Election Registration Board ang mga aplikasyon ng bagong botante at maaaring ma-deny sa iba't ibang rason. Talagang meron po nangyayari na ganyan kasi hindi po sila nag-qualify. After po ng Election Registration Board hearing, napatunayan na either kulang sila sa residency, kulang sila sa edad, o di kaya po ay meron pa silang ibang disqualification. Sa huli payo na lang ng COMELEC sa mga hindi nakaboto ngayong taon, alamin sa kanilang komisyon kung bakit hindi sila nakapag-qualify ngayong BSKE. At maaari rin naman daw silang agad na magpalista para sa susunod na eleksyon. Para sa Balitang A to Z, Nico Agustin. Good news naman para sa ating mga motorista, magkakaroon ng dagdag bawas sa petrolyo ngayong linggo. Batay sa abiso ng oil companies, nasa 45 centavos ang magiging taas presyo sa kada litro ng gasolina, habang 1 peso and 20 centavos naman ang bawas presyo sa kada litro ng diesel, piso 25 naman sa kada litro ng kerosene. Samantala, posible namang tumaas ang presyo ng LPG sa November. At simula nga sa November 3, patutupad naman ang provisional toll rate adjustment sa South Luzon Expressway at Muntinlupa Cavite Expressway. Ayon sa pamunuan ng SLEX, nasa 10 piso hanggang 30 pesos ang magiging dagdag singil sa mga motoristang bumibiyahe mula Alabang papuntang Calamba, depende sa uri ng sasakyan. Habang mula Calamba hanggang Santo Tomas, Batangas naman ay 4 na piso hanggang 8 piso ang magiging taas singil sa toll. Bukod naman sa SLEX, magkakaroon din ng taas singil sa Muntinlupa Cavite Expressway ng piso hanggang 3 piso para sa mga dumaraan sa MCX toll gates. Planong magkasa ng malawakang tigil pasada ng grupong Piston at iba pang transport group para naman kondenahin ang nalalapit na phase-out ng mga traditional jeepney sa bansa. Ayon kay Piston President Modi Floranda, hindi pa sapat ang binibigay na panahon ng LTFRB para agad na lumipat sa modern jeep. Dahil anila, malaking kitang mawawala sa tsuper at hindi kayang bumili ng makabagong jeep. Aabot sa 1.6 million hanggang 1.8 million pesos ang halaga ng mga modern jeep. At ayon sa pamahalaan, ipapautang naman ito sa mga tsuper at operator pero kailangan mabayaran sa loob ng 7 taon. Nakatakdang i-phase out ang mga traditional jeepney sa pagtatapos ng taon.
na tayo doon sa nagpaplano nga na maglungsad ng isang nationwide na transport strike laban nga dito. Hindi lamang sa Pinunbidlay, kundi mas nakano tayo dito sa patuloy na pananatili ng old regulation law na kung saan nga ay talagang pinapahirapan yung ating sektor at yung ating mga mamamayan. Siyempre, yung ating pong deadline ng December ay magkaisa po tayo. Ipagtanggol po natin na pananatili ng ating kabuhay at karapatan bilang serbisyo, bilang serbisyo sa ating mga mamamayan. Susunod, ika-4 na batch ng repatriates galing Israel, nasa Pinas na. Ilan pang Pinoy sa Lebanon gusto na ring umuwi. At ilan pang tagpo sa katatapos na BSKE silipin. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Hindi pinalagpas ng mga lider ng bansa ang pagkakataon na makaboto rin sa barangay at sangguniang kabataan elections. Nanguna dyan ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. at VP Sara Duterte na umuwi sa kani-kanilang baluarte para sa botohan. May Balitang A to Z si Giselle Simon. Huwag nyo naman itatapon ang inyong karapatan na makapili ng mga inyong mga barangay official. Maagang bumoto ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasamang anak na si Ilocos 1st District Representative Sandro Marcos sa Mariano Marcos Memorial Elementary School sa Lacub, Batac City, Ilocos Norte. Ayon sa Pangulo, napakahalaga ng pagkakataong makapili ng iluluklok sa barangay officials. Ito ang mga tinatakbuhan ninyo para makatulong sa inyong mga problema. Kaya kung idadaan lang sa bayaran, ay hindi kayo mawawala yung boses ninyo at hindi nyo maipili kung sino ba ang dapat talaga na mamuno dyan sa inyong barangay. Balungkot namang inamin ni Marcos na talamak pa rin ang pagbili ng boto sa iba't ibang lugar sa bansa, gaya na lang sa kanilang baluarte. Well, unfortunately, meron pa rin talagang sumusubok at nag-umiikot lalo na paggabi. Last night, there were some reports, even here in Ilocos Norte, na may mga umiikot na namimili ng boto para dito sa barangay election. Hiwalay namang bumoto ang kapatid ng Pangulo na si Senador Amy Marcos dahil sa Cabeza Elementary School sa Lawag City, Ilocos Norte ito nakarehistro. Samantala, si VP Sara Duterte sa Daniel R. Aguinaldo National High School sa Davao City naman bumoto. Ayon kay VP Sara, simbolo ang araw na ito ng pag-asa at pagkakaisa ng bansa na ipinamalas ang diwa ng demokrasya. Nakaisa rin sa eleksyon ng mga senador na sina Senador Risa Hontiveros, Win Gatchalian, Jingo Estrada at Rafi Tulfo. Gayon din si Senador Cynthia Villar na kasama ang asawa, ang business tycoon na si Manny Villar sa pagboto sa Las Piñas City. Samantala, bukod sa mga lider ng bansa, nanguna rin sa pagboto kanina ang mismong punong abala ng BSKE si COMELEC Chairman George Garcia. Sa social media naman, ibinahagi ng mga Metro Manila mayors ang kanilang pagboto. Kabilang na sina Mayor Francis Zamora ng San Juan, Hani Lacuna ng Maynila at Quezon City Mayor Joy Belmonte. Para sa Balitang A to Z, Giselle Simon. Matagumpay naman ang naging pagboto ng mga persons deprived of liberty o PDL sa iba't ibang lugar sa bansa. Ayon kay Interior Secretary Benjamin Benher Abalos, walang naitalang anumang aberya sa pagboto ng mga PDL dahil nakaalerto ang buong hanay ng BJMP at Bucor. Habang ikinatuwa naman ng Bucor ang naging pagboto ng nasa 808 na mga PDL sa New Bilibid Prison Maximum Security Compound sa Muntinlupa City. Sinabi ng Bucor, malaking bagay sa mga bilanggo ang makaboto, lalo't karapatan pa rin nila ito dahil hindi pa naman sila nabibigyan ng pinal na sentensya ng korte. Base sa tala ng DILG, nasa mahigit 51,000 na mga PDL ang bumoto para sa BSKE. Kasaysayan nito dahil ngayon lamang sila magpapa-participate dito sa barangay election. This is very, very historic in that sense. Ito'y dahil sa Supreme Court decision noong August 26, 2002
na sinasabi unless convicted by final judgment, all persons deprived of liberties have their constitutional right to vote. Sa iba pang balita, naglabas na ng memorandum ang Malacanang na pinapayagan ng work-from-home setup para sa ilang empleyado ng pamahalaan. Bukas po yan, October 31. Sa Memorandum Circular No. 38, aprobado ni Secretary Lucas Bersamin, ito'y para bigyan ng oportunidad ang mga empleyado ng gobyerno na makabiyahe sa iba't ibang lugar sa bansa para gunitain ang undas. Maliban dyan ay pinapayagan rin ng asynchronous classes sa mga pampublikong paaralan. Ilang ahensya naman ng gobyerno tulad ng Basic and Health Services tumutugon sa mga kalamidad at sakuna ang hindi kasama sa work-from-home arrangement sa naturang araw. Patuloy na binabantayan ng Pag-asa ang sama ng panahon sa layong 735 kilometers east of Verac, Catanduanes. Bukas, inaasahang magdadala pa rin ito ng pag-ulan sa Bicol Region, Quezon Province at Mimaropa. Sa Batanes, Cagayan, Isabela at Aurora naman magdadala ng maulap na panahon at mahihinang pag-ulan ang northeast monsoon. Magiging maganda naman ang panahon sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at nalalabing bahagi ng Cagayan Valley at Central Luzon. Habang dito sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon, inaasahan ang localized thunderstorms. Kaya po sa mga pupunta sa sementeryo, magbaon po ng panangga sa posibleng ulan. Marami na ang bumisita ngayong Lunes sa Manila North Cemetery para makaiwas sa inaasahang dagsa ng tao sa November 1. Kanina umabot sa 7,500 ang pumunta na sa naturang sementeryo, karamihan senior citizen at ang ilan may bit-bit na mga bata. Nagsagawa naman ng inspeksyon si Manila Mayor Honey Lacuna para tiyakin ang kahandaan ng sementeryo sa inaasahang pagdagsa ng mga dadalaw. Tatanggap lang po tayo ng mga dadalaw hanggang alas 5. Yun lang po, hindi na ho tayo tatanggap pa way beyond 5 o'clock. Papapasukin pa rin po namin kayo. Alam naman ho yung maigsi na ang araw ngayon, madali na pong dumilim. Bagamat meron po tayong ilaw sa loob, yung mga eskinita po ay hindi well lighted. Lalo-lalo na po doon sa may mga dalang bata. Baka may mawala pa ho kayong mga anak po ninyo, apo, hindi na ho kami papayag. And of course, we will also take the time para linisin muli ang sementeryo. Kaugnay niyan, pinapayuhan naman ng Department of Health ang publiko na iwasan ng dalhin sa pagbisita sa sementeryo ang maliliit na anak ngayong undas. Ito ay parang maiwasan rin ang hindi inaasahang injury at sakit dahil naman sa overcrowding o dagsa ng tao. Sinabi rin ni Health Secretary Teodoro Herbosa na bagamat nagpaplateau na ang kaso ng COVID-19 sa bansa, hindi pa rin may iwasan ang banta nito. Pinag-iingat din ang ahensyang publiko sa mga nabibiling hilaw na mangga, mga sandwich, fruit juice at ilan pang kaparehong pagkain sa loob at labas ng sementeryo. Dumating na ng bansa kanina ang nasa 60 overseas Filipino workers kasama ang 2 sanggol galing sa Israel. Ito na ang ika-4 na batch ng repatriates mula nang sumiklab ang gulo sa pagitan ng Hamas at Israel. Dahil dito, 119 na ang mga kababayan na napauwi mula sa Israel bunga ng repatriation efforts ng gobyerno. Samantala, dumarami na rin ang mga Pilipino na gusto na rin makaalis sa Lebanon dahil naman sa bakbakan ng IDF at Hezbollah na kaalyado ng Hamas. Posibleng bumalik na sa kupunan ng Barangay Ginebra San Miguel si L.A. Tenorio matapos ang kanyang matagumpay na paglaban sa sakit na colon cancer. Sa initial assessment sa point guard, maaari na itong makabalik sa paglalaro sa court lalo na at cleared na ito sa naturang sakit. Ayon din kay Ginebra coach Tim Cone, target maipasok na sa official lineup si Tenorio sa December 3 matapos ang halos 10 buwan nitong pagmamahinga. Matatanda ang huling nakabalik si Tenorio sa basketball scene bilang assistant coach ng Gilas Pilipinas sa katatapos lang na 19th Asian Games kung saan nasungkit ng kupunan ang ginto at itinanghal na pinakamagaling sa Asia. Sa aming pagbabalik, Friends actor Matthew Perry pumanaw na. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z.
Napaisang ilang fans at Hollywood celebrities sa biglang pagpanaw ng Friends actor na si Matthew Perry. Samantala, it's a showtime, trending ang pagbabalik sa ere. Ang detalye sa balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Isa sa paboritong characters si Chandler Bing o Matthew Perry sa totoong buhay sa American series na Friends na nagsimula pa noong dekada 90. Kinaaliwan ng maraming manonood ang husay nito sa pagpapatawa. Ngunit nito lamang October 28, si Matthew natagpuang wala ng buhay sa kanyang bahay sa Los Angeles sa edad na 54. Bumuhos naman ang pakikiramay at pagmamahal ng mga nakatrabaho sa industriya ni Matthew, lalo na ang mga nakasama niya sa hit sitcom na Friends. Sa pamamagitan ng Twitter X, inilarawan si Matthew bilang isang true gift. Blessing naman para kay Maggie Wheeler na gumanap na ex-girlfriend ni Matthew na nagkasama sila sa show. Habang nagbigay pugay rin ng Canadian Prime Minister na si Justin Trudeau na ayon sa kanya ay naging school buddy pa niya nang sila'y nag-aaral pa lamang. Na-miss niyo ba sila? Samantala, matapos ang 2 linggong paghihintay ng madlang people, heto't nagbalik na at talaga namang di na maawat magpasikat ang noontime show na It's Showtime. Todo pasalamat nga ang Showtime host sa walang sawang pagsuporta ng madlang people sa kanila hanggang sa makabalik ito sa pag-ere. Sobrang saya. Kaya naman mas inspired kami nga kasamahan kayo everyday kasi mas bongga ang bonding na nabuo natin doon. Maraming salamat kasi ngayon pa lamang #1 trending ang hashtag It's Showtime. Nag-number 1 trending topic rin ng programa sa Twitter X, patunay lamang na inabangan talaga ang kanilang comeback. Emosyonal namang nagpaalam ang mga host ng variety show na It's Your Lucky Day matapos ang 12 days airing nito noong Biyernes, October 7. Maraming salamat for making these 12 days incredibly fun and memorable. We will miss you mga kalaki! Matatandaang ang nasabing programa ang pansamantalang umalit sa noontime show na It's Showtime habang ipinatutupad ang 12-day suspension na ipinataw ng MTRCB. At sa huling pagkakataon, mga kalaki, what day is it? It's your lucky day! Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Mga ka-A to Z, nakaboto na ba ang lahat? Well, good vibes ang hatid ng isang botante habang hinahanap ang kanyang presinto para bumoto. Nag-ala top-notcher lang naman kasi ito nang mahanap sa wakas ang kanyang pangalan. Panoorin. Wala, pasado ka na. Pasado siya sa per exam! Pasado na ako! Doktor na ako na! Tanungin natin, bilis na! Pasado ako! Ano? Pasado ako! Huwag na may mata! Sino niyo siya? Congratulations sa lahat ng nakaboto. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa, at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating quote of the night ay mula sa tanyag na playwright at screenwriter na si Sir Tom Stoppard. Ayon sa kanya, ang demokrasya ay nabubuhay, hindi sa botohan, kundi sa bilangan. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak. Maging maalam, pakialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!